Kumusta? Alam nyo ba, may isang sobrang espesyal at kamanghamanghang regalo na ipinangako sa atin ng Diyos. At ito, aaminin ko, isang regalo na kayang-kayang baguhin ang lahat. Teka, isipin mo nga, ano ba yung pinaka-the best na regalong gusto mong matanggap? Isang bagong gadget? O baka yung paborito mong pagkain? Pero, paano kung may regalo na hihigit pa sa lahat ng yan? Well, ayon sa Biblia, may isang regalo na, wow, talagang higit sa lahat. At yan ang banal na espiritu. Isipin mo na lang, para siyang special na tulong at lakas na galing mismo sa Diyos. Sabi pa nga dito, kapag sumasaaton siya, nagkakaroon tayo ng karunungan, yung para maintindihan natin yung mga bagay-bagay. Tapos, ng payo, lalo na kapag nalilito tayo. At higit sa lahat, lakas para gawin kung ano yung tama. Grabe, di ba? Sobrang powerful. Okay, so, paano ba natin mas maiintindihan tong regalong to? Isipin mo to. Kunwari, may isang mahiwagang fountain o bukal. Pero ang cool dito, nasa loob to mismo ng puso mo. Kasi yung pagmamahal at katotohanan ng Diyos, yun mismo yung parang bukal na nagbibigay buhay. Ang ganda no? Isipin mo, yung tubig dito, hinding-hindi nauubos. Laging sariwa, laging dumadaloy, at laging handang punuin tayo. Yung puso mo, para saan ba yan? Nilikha yan para mismong malasap yung pag-ibig ni Kristo. Parang, alam mo yon, parang isang baso na laging uhaw. At ang tanging-tanging makakapuno lang talaga dyan ay yung pag-ibog na galing mismo sa bukal na yon. Okay, so ito na. Dito nagiging sobrang exciting yung kwento. Kasi may sikrato pala kung paano gumagana tong bukal sa puso natin. At yung susi, ready ka na? Ang susi ay pagbabahagi. Kasi 'di ba, kapag nakatikim ka ng isang bagay na sobrang sarap, gusto mo agad ipatikim sa iba. Ganyan na ganyan din to. Kapag naramdaman mo yung pag-ibig na to, natural lang nagugustuhin mong i-share. At hindi kailangan ng mga komplikadong paliwanag ha. Pwedeng simpleng pagkukwento lang ng isang magandang bagay na natutunan mo o kaya i-share mo kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo. At ito na nga yung tinatawag na mahiwagang cycle. Napakasimple lang. Step 1, yung puso mo natitikman at nararamdaman niya yung pag-ibig ng Diyos. Step 2, dahil doon, ibinabahagi mo naman yung pag-ibig na yon sa iba. And step 3, ito yung pinaka-the best, mas marami pa ang bumabalik sa'yo. Nakakagulat no? At hindi ito basta-basta ha. Ito ay isang direktang pangako galing sa Kanya. Para siyang batas ng kalikasan sa kaharian ng Diyos. Habang mas marami kang binibigay, mas lalo kang bibigyan. Parang magic pero totoo. Sobrang ganda. At teka, hindi lang ito basta pagpuno ng baso ah. Ang resulta nitong buong cycle na to ay isang pag-apaw, isang overflow, yung tipong higit pa sa inaasahan natin. Kasi ganito yan eh. Kapag natikman mo na yung pag-ibig ng Diyos, parang hahanapan-hanapin mo na siya. May parang bulong sa puso mo na laging sinasabi, gusto ko pa, mas marami pa sa inyo Lord. At alam mo ba kung ano yung pinakamagandang balita sa lahat? Ang sagot palagi ng Espiritu ay isang masayang-masaya na, oo naman, mas marami pa. Walang katapusan, hindi siya nauubusan at hinding-hindi siya magdadamot. Ibig sabihin, yung binibigay ng Diyos, hindi lang yung sakto lang. Ang gusto niya, bigyan tayo ng sobra-sobra. Yung tipong higit pa sa kaya nating hilingin o kahit isipin man lang. Imagine mo yun? Wow! Talaga? Para mas ma-imagine natin, isipin mo yung isang malakas na buhos ng ulan, lalo na pagkatapos ng isang napakainit na araw. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Hindi to ang bunlang ha, buhos talaga. Ganyan na ganyan ibinubuhos ng Diyos yung pag-ibig niya. Isang malakas na ulan na nagre-refresh at nagbibigay buhay sa lahat. At heto pa, pakinggan mo to. Yung espiritu na tinanggap ni Jesus, walang sukat, walang limitasyon, di ba? Alam mo ba, pwedeng-pwede mo ring matanggap yun. The same unlimited spirit. Anong kailangan? Simple lang. Isang pusong bukas na bukas at handang magtiwala sa Kanya ng buo. So, eto na tayo sa dulo. At gusto kong tandaan mo to ha. Lahat ng pinag-usapan natin, hindi to isang magandang kwento lang. Ito ay isang personal na imbitasyon para sa'yo mismo. Kasi ang Panginoon na mismo ang nagsabi nito. Isa itong utos, pero at the same time, isa ring napakagandang pangako. Isang regalo na nakabalot na,
naghihintay na lang na buksan at tanggapin natin. At ito yung paanyaya niya sa bawat isa sa atin. Mapuspos kayo ng Espiritu. Isang imbitasyon na buksan natin ang mga puso natin sa kamanghamanghang bukal na to. Hayaan nating siyang punuin tayo hanggang sa umapaw. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para may maibahagi rin tayo sa lahat ng tao sa paligid natin.